magpapatagal pa, start na po tayo sa world history sa number 1. The earliest civilization in the world is A. China, B. Mesopotamia, C. India, or D. Egypt. Ayan, paki-comment po ng mga sagot nila. Ano daw po ang first or earliest civilization in the world? Is it China, Mesopotamia, India, or Egypt? Ayan. Good evening, Sir Star. Hello po. Shout out po kay Ma'am Mariel Mendoza. Hello, hello po. Good evening din po sa iyo. Ayan. Kapag Sir Star ang tawag, kilalang-kilala ko na yan. Sila po ay mga estudyante galing sa CBRC. Galing CBRC yan sila kasi nga, yan, may kalokohan akong pinagagawa kapag ako yung lecturer nila. Kaya Sir Star ang tawag nila sa akin. Ayan. So, the earliest civilization in the world, ayan. Karamihan po, okay, majority ng sagot dito, ayan, very good, very good. Number 1, okay. Karamihan sa mga nag-comment is tama po. The earliest civilization is Mesopotamia. Okay, Mesopotamia po ang sagot natin dito sa earliest civilization. Ayan, ang Mesopotamia po, ayan, ngayon po, sa kasalukuyan, siya na po yung bansang Iraq. Okay, hindi po Iran ha. Iraq po, Mesopotamia. Ang Iran naman, ayan, ang Iran, okay, ang Iran po, okay, yung old naman niya na place is Persia. Okay, Persia. Pero focus muna tayo dito sa earliest civilization in the world. So, ang next nito, ayan, makikita ninyo yung mga list po, okay, ng mga lumabas na civilization. So, first po, ayan, Mesopotamia, the first known civilization with Sumerians developing early sites of writing. So, kapag Mesopotamia, pang una yung tatandaan po, ayan, ay yung cuneiform. Okay, cuneiform po. Ayan, yan pang una ninyong tatandaan, cuneiform. Okay, sa kanila po yung cuneiform, ang earliest form of, okay, writing po. Ayan, tapos Sumerian, galing po sa Sumerian ang cuneiform. Ayan, sa Mesopotamia, ayan, sa makikita po siya, ayan, sa gitna po ng Tigris at Euphrates River. Ayan. Next, Egypt. Ayan. Unified around the same time as Mesopotamia but developed independently. So kapag Egypt, ayan, ang number 1 na dapat matandaan natin is yung hieroglyphics. Yan naman yung writing system nila, hieroglyphics po. Ayan, at sa kanila po yung, okay, mummification. Okay, galing po sa kanilang mummification. Ayan, yung Pharaoh naman po ang tawag sa kanilang leader. Paraon, sabi pa ng iba, Paraon or Pharaoh. Pareho lang yan. Next, we have India. Okay, yung Indus Valley Civilization. Noong 2600 BCE. Okay, Harappan Civilization flourished before declining around, okay, 1900s BCE. So, itong India or Indus, okay, may dalawang river din yan. Indus River, pati yung Ganges River. So, sa India pa makikita. Next, we have China. Ayan. Actually, Shang Dynasty, ayan, yung recorded. Okay, first dynasty daw sa China. Pero lumalabas, meron tayong dynasty na mas nauna daw sa Shang. Okay, kung makikita natin sa written documents, ang first dynasty is Shang Dynasty. Pero, ano daw, ang tanong sa Buddhism, anong dynasty daw ang nauna kaysa sa Shang? Okay, kasi itong mga Chinese, naniniwala sila na may dynasty na tinatawag na Xia Dynasty. Lalagay ko po ito sa comment section, XYA Dynasty. Ayan, itong Xia Dynasty po ay mas nauna daw sa Shang. Pero itong Xia Dynasty, ayan, ay hindi nakasulat. Okay, walang nakasulat na ebidensya na existing ang dynasty na to. Kaya lumalabas siya sa board exam as Legendary Dynasty of China. Yun po ang lumalabas sa kanya. Ayan. Next tayo, ayan. So mamaya tatalakayin natin yung different dynasties of China. We have Xia Dynasty, Shang Dynasty, ayan, Xia, Shang. We have Zhou, Qin Dynasty, Han Dynasty, Sui, Tang, Song,
Yuan Dynasty, Ming Dynasty at last one, ayan, ang pinakahuling dynasty, Qin. Xia Shang Zhu Qin, Han Sui Tang Song Yuan Ming pati Qin. Ayan, yan po yung mga list of dynasties na dapat nating tandaan. Next, Mesoamerica. Ayan, Mesoamerica. Okay, so sa Amerika, sa kalagitnaan ng Amerika, the Olmecs, the first major civilization in Mesoamerica, emerged around this time. So lumabas noong 1200s. Ayan, BCE. Okay, 1200s BCE, lumabas po ang Mesoamerica. Next, Greece. Ayan. So, naniniwala, ayan, ang ating mga historiographer that Mycenaean civilization collapsed around 1100 BCE, leading to the Greek, okay, Dark Ages and later Classical Greece. So, before pa meron tayong Greek dynasty, meron po tayong Mycenaean at Minoan. Okay, Mycenaean civilization at Minoan. Itong dalawang to ang nauna muna, ayan, before ang Greece. So, itong Greece na to, isa to sa mga pinaka-famous na dynasty. Ayan, kasi nga marami silang naiambag. Hindi lamang po sa literature. Ayan, makikita din po natin sila sa iba't ibang larangan. Ayan, kagaya ng Athens sa larangan ng palakasan. Ang Sparta sa larangan ng palakasan. Okay, alam naman natin siguro ang Sparta or ang mga Spartan, ayan, sila yung community of soldiers. Itong Athens naman, ayan, sila yung mga matatalino at nag-practice ng democracy. Ayan, dito sa Athens, nakikilala natin, andito makikita natin si Solon, dito rin makikita natin si Themistocles at marami pang iba. Okay, sa Greece po yan sila lahat makikita. Ayan, Okay, shout out po kay Sir Noor Amilin. Itong si Sir Noor Amilin po, isa po to sa mga pinaka-favorite kong, ayan, lecturer. Okay, isa sa mga pinaka-favorite kong teacher way back nung ako nag-aaral pa po, nung ako'y college pa. Ayan. Hello po Sir Noor Amilin. Ayan. Favorite, natatandaan ko pa po yung mga turo ninyong assessment of learning, sir. Ayan, ganun po kalakas ang impact niya sa akin. And I'm so happy, ayan, nandito po kayo ngayon sa live. Ayan, maraming salamat, Sir Noor Amilin. Ayan. Next tayo, last one, we have Rome. Okay, Rome is the traditional founding date, okay, which later become the Republic and an Empire. So itong Rome, ayan, naging malakas po ito siya, ayan, after ng Greece. As a matter of fact, may similarity po. Ayan, kung makikita ninyo, ang literature ng Greece at Rome, may medyo similar po yan siya. Ayan, lalo na yung story nila about gods and goddesses or mythology. Ayan, si Zeus, ayan, ay naging Jupiter sa Rome. Pero same context, same everything, konti lang yung nabago. Ayan, so medyo may pagkano. So, itong si Rome, ayan, lumalabas siya sa board exam. Ayan, lalo na yung Colosseum. Ayan, at yung Gladiator. Lumalabas po yan silang dalawa. Ayan, sa board exam. Pero mamaya tatalakayin natin yan. May item talaga for that. Ayan, next tayo, number 2. Ayan, number 2. Number 1 pa lang, ang dami na nating dada. Number 1 pa lang, ang dami na nating na lecture, nating natalakay. Pero ayan, sige, the Holy River of Indus. Anong sagot natin dyan? Okay, we have Indus, Tigris, Brahmaputra, and Ganges. Ayan, sige. Okay. Comment lang. Sige. Ayan, may nag-comment. May nag-comment na letter D, letter B, letter C. Anong pinagagawa nyo dito? Letter D, letter C, at letter
A. Ayan. Sige, the Holy River of Indus. Ayan, meron tayong Indus, Tigris, Brahmaputra at Ganges. So, ang gagawin natin muna ngayon sa choice na to is add one out. Alam kong karamihan dito, ayan, hindi po alam kung anong had liver ng Indus. So, ang una nating alisin, ayan, is yung letter C, Brahmaputra. Ayan, wala pong Brahmaputra. Okay? Ang next na alisin natin is yung Tigris, letter B. Okay? Wala pong letter B na Tigris kapag ang tanong is Hindus or India. Kasi po ang Tigris River ay makikita po saan? Makikita po yan sa Mesopotamia. Okay? Tigris at Euphrates River po, ayan, ay nakapaligid po sa Mesopotamia. Okay? Etong Brahmaputra po, yes, river din po yan siya na makikita sa India pero hindi po siya Hardy River. Kasi itong Brahmaputra po, ayan, yan po yung river, ayan, na nasa gitna ng India at China. Okay, nasa gitna po yan siya ng southwestern China, pati northeastern India. Brahmaputra po yon. So, ang sagot po dito, ayan, malamang sa malamang, anong natira? Ganges River po. Okay, letter D. Okay, letter D po. Ayan. Okay, yung last po ng river na yan, ang pinakadulo po ng river na yan ay makikita po sa Bay of Bengal. Yes. So, yan po ang sagot natin, letter D. So, next tayo. Okay, before tayo mag-next, okay, check muna natin kapag Mesopotamia, yan po yung river niya, Tigris at Euphrates. Ayan. Egypt, Nile River. Ayan. India, meron tayong Indus at Ganges na sinasabi nating holiest river. Okay? In Hinduism, ang Ganges or Ganges. China, Huanghe at Yangtze River. Ayan. Number 3 tayo. The first group of people who build their community in Mesopotamia. Okay. Okay, is it letter A, Akkadian, B, Chaldean, C, Babylonian, or D, Sumerian? Anong sagot niya dito? Ayan, comment lang. Ayan, hello po. Hala, shout out kay Sir Jeric Humantok Ambrad. Anong ginagawa niyo dito? Nakakahiya naman. Ayan, yang si Sir Jeric Ambrad po, isa po yan. Ayan, sa mga mentor ko po, way back nung ako yung nag-aaral pa. Isa po yan sa mga hinahangaan ko po in the field of teaching. At isa din po siyang lecturer, national lecturer to be precise po, ng Carbalita Review Center. Ayan, medyo na-pressure naman ako, nakita ko na watching si Sir Jeric Ambrad. Hello sa'yo, sir. Ayan, ano pinagagawa mo dito? Nape-pressure ako, oy. Ayan. Pero, ayan, focus muna tayo dito. The first group of people who build their community in Mesopotamia. Okay, karamihan sa mga naga-comment, ayan, sa ating mga anak na future LPT is letter C. May sumasagot din ng letter D. Okay, nade-divide po into 2. Okay. So we have Babylonia and Sumeria. Bakit ayaw niya sa Akkadian at Chaldea? Sige. Okay, ang sagot po dito mga chair, hindi na po natin papahirapan pa ang ating sarili. Letter D po, Sumerian po. Sila po yung first, ayan, group of people na, ayan, nag-build ng community. Ayan, sa Mesopotamia, mga Sumerian po. 'Di ba? Sabi ko kanina, kapag Mesopotamia, ang unang nyo talagang tatandaan, ayan, is yung mga Sumer or Sumerian. Kasi nga, nanggaling po sa kanila talaga. Sila po yung unang nanirahan sa Mesopotamia. Ayan, sa civilization na yan. Sa kanila yung unang community. Kasi nga, ayan, kapag andyan yung Sumeria, andyan din yung, ayan, cuneiform. Ayan, next. So, ayan, para mas lalo nating maintindihan, ayan, start tayo sa
isa-isa ng mga civilizations or mga group of community or group of people na makikita natin, okay, during that time. So sa Sumerians, ayan, yung keyword or yung mga dapat nyong tandaan, ayan, okay, Akkadians, Babylonians, Assyrians, Chaldeans. So ito po yung mga group of people na makikita nyo po, ayan, sa Mesopotamia. Okay, ito mga sa Sumerian, gaya ng sabi ko kanina, sa kanila po yung cuneiform. Ayan, sa Akkadian po, ayan, sila po yung wait lang. Sa kanila po, tatandaan nyo po kapag Akkadian, sa kanila po yung dapat yung tandaan Sargon. Sargon po sa Akkadian po, si Sargon. Diyan nyo po makikita sa Akkadian Empire. Ayan, medyo malakas po itong si Sargon. Sa Babylonia naman, ayan, halata naman 'di ba? Sa Babylon, ayan, dito nyo po makikita. Okay? Dito nyo po makikita si Hammurabi. Okay? Si Hammurabi. Okay? Ang pinaka-famous po diyan is yung Code of Hammurabi. Okay. Next, sa Assyrian naman tayo. Okay, kapag sinasabi nating Assyrian, okay, mga Semitic people who created one of the world's oldest civilization, ayan, itong Mesopotamia. Am I audible? Okay, naririnig lang ba ako? Paki-comment nga if naririnig ako. Wait lang, naririnig. Wait lang. Ayan, naririnig lang daw, sabi ni Sir James. Sige, sige. Sige, naririnig daw tayo. So, okay, itong Sumer, Arcadia, Babylonian, Assyrian at Chaldean, makikita po yan sa Mesopotamia. Ayan, next tayo, the official religion of the Persian Empire. Okay, anong sagot niya dito? Is it Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, or Islam? Okay, naririnig naman. Ayan, sabi dito, hindi daw ako naririnig. Naririnig naman ako lang lahat. Ala sir, problema siguro yan ng phone mo, Char. Opo, naririnig po tayo. Okay, the official religion of the Persian Empire, is it Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, or Islam? Okay, easy lang naman yan. Easy lang naman yan. Kapag Persia po, ayan, always yung tandaan. Okay? Zoroastrianism. Okay? Okay, letter C, Zoroastrianism ang sagot nila. Ayan, very good, very good. Yes po, tama po kayong lahat. Ang sagot po dito ay letter C, Zoroastrianism. Ayan. So, kapag sinasabi nating Persian, gaya ng sinabi ko ano ito sa present day, Iran po. Okay, very good. Iran po. Yes. Ayan. So, before tayo mag-proceed, okay, sa Zoroastrianism, tandaan nyo po yung Ahura Mazda. Ayan. Ahura Mazda. Okay, basahin muna natin to. Thank you, Sir Uzar. Maraming lumabas last September 2020 sa mga question mo. Now, I'm LPT. Ay, very good. Ay, congratulations po, Sir RJ Gruspe. Ayan. Sa mga kagaya ko, Softa Major na nakatitig. Yes po, thank you po, sir. Ayan, congratulations din po. Ayan, at least LPT na rin po kayo, katulad natin. Ayan, thank you po. Ayan, so focus po tayo ulit dito. Balik tayo, Ahura Mazda. Ayan, kailangan matandaan natin yan kapag maririnig natin ang term. Ayan, maririnig natin ang term na Zoroastrianism because, ayan, Ahura Mazda is the supreme god in the Zoroastrian religion. Ayan, the ancient Iranian faith. Yan po yung supreme god nila. Okay, si Ahura Mazda. Next po, Hinduism. Ayan, lumalabas sa board exam na siya po yung oldest religion.
Ulitin natin, oldest religion po ang Hinduism. Ayan. At polytheistic din po sila. Kapag sinasabi natin naniniwala sa polytheism, ayan, hindi lang po isa ang Diyos nila, marami po. Naniniwala po sila na hindi lang isa ang Diyos. Therefore, ang mga Hindu, marami silang sinasamba. Okay, kailangan din nating tandaan ang samsara at caste system. Ayan. So, itong caste system, tatalakayin natin to. Ayan, mamaya. Pero, katulad ng pre-colonial period ng Pilipinas, ayan, itong mga Hindu, ayan, meron din silang caste system. Okay, mga Brahman, ayan, Kshatriya, ayan, mamaya natin yan tatalakayin. Okay, next muna tayo, Buddhism, ayan, ang founder ay si Buddha, ayan, or Siddhartha Gautama Buddha, yan po yung full name niya. Okay, so kapag makikita niyo po yung Buddhism, kailangan po, ayan, matatandaan yung Four Noble Truths, Eightfold Path, pati Nirvana. Okay, may isang question dyan, mamaya na dyan focus. Next muna tayo, Judaism. Ayan, oldest monotheism. Ayan, si Yahweh, ang kanilang God. Ayan, ang kanilang sacred book naman is Torah. At nanggaling po sa kanilang 10 commandments na they believe, ayan, mula, ayan, galing kay Moses. Ayan. So, sabi nga nila, meron tayong Supreme Three or Big Three religion. Okay? Meron daw tayong Christian, Judaism, at Islam. Pero itong Christian, Judaism, at Islam, may mga paniniwala sila na medyo same-same silang tatlo. Kaya, tinawag silang Big Three kasi nga, itong tatlo marami rin silang followers, maraming naniniwala sa religion na to. And next, we have Islam. Ayan, yung supreme being, ayan, na pinaniniwalaan nilang Diyos, ayan, kasama na ko dyan is Allah subhanahu wa ta'ala or si Allah. Ayan, si Muhammad is yung messenger of Allah, pero lumalabas po si Muhammad sa board exam bilang creator of Quran. Ayan, kayo na pong bahala kung yun pong, ang tanong kasi sa board exam, sino daw po ang gumawa ng Quran? Ayan, so, common sense na lang kasi yung ibang nasa choices hindi po connected sa Islamic religion. Ayan, so kayo na pong bahala, ayan, kung sa tingin nyo siya ang gumawa ng Quran o hindi, ayan, for the sake na para makapas tayo sa board exam, ibilugan na lang. Ayan, so Quran, ayan, yan yung sacred book po ng Islamic religion ng mga Muslim. And also lumalabas din po yung 5 pillars. Ayan, Shahada, ayan, Salah, Zakat, Saum, at Hajj. Kapag sinasabi natin Shahada, ayan, ito yung pagbibigay ng na wala ng ibang Diyos. Siya lang. Ayan, Salah, praying 5 times a day. Zakat, ito yung pagbigay ng alms or yung Islamic way of giving back, parang donation something siya or sadaqah something siya pero in an Islamic way. Tapos saum, ayan, fasting po yan siya. At yung Hajj naman po is yung pag-pilgrimage or pagpunta po sa mga sacred places. Okay, sa Arab country or doon sa proper talaga sa Makkah. Ayan, next tayo. Ayan, number 5. The community enclosed by the wall established by the Mohenjo-daro and Harappans. Is it Ziggurat, Angkor Wat, Hanging Garden, or Citadel? Okay, anong sagot nyo dyan? Is it letter A, C, B, A, B, C, or D? Okay, kunin nyo na lang, C na lang yung sa taas. Sige. Ziggurat, Angkor Wat, Hanging Garden, or Citadel. Okay? Kapag yung community daw po napapalibutan daw po siya, ayan, ng wall. Ayan. Anong tawag dyan? Yes po, very good. Ang sagot po dyan is Citadel. Ayan, Citadel po. Okay, so saan ba yan? Ano ba yung Angkor Wat na yan? Saan niya makikita ang Angkor Wat? Ang Angkor Wat po ay makikita po sa Khmer, Cambodia. Ulitin ko po, ang Angkor Wat. Ayan, ay makikita po sa Khmer, Cambodia. Ayan. So, next, meron tayong Hanging Garden. Okay? Hanging Garden po, ayan, saan niya makikita at sinong gumawa niyan?
Okay, ang Hanging Garden, ang gumawa ay, ayan, pinagawa po yan ni Nebuchadnezzar. Yes, very good. Yes. Ang ziggurat naman po, makikita po yan during makikita po yan sa Mesopotamia. Ang ziggurat na yan. Or, to be precise, mga ancient Sumerian po. Yes. Actually, ang ziggurat ginawa talaga siya, ang temple na yan, ginagawa siya para parang place nila for worship. Kasi ginawa talaga ang ziggurat na yan para sa kanilang Diyos. Ayan. Okay, para sa kanilang Diyos na si Nana. Yes, si Nana po. Ginawa pong ziggurat para sa kanilang moon god na nagngangalang Nana. Ulitin natin, ziggurat for moon god Nana. Place for worship. Ayan, ginawa ng Sumerian. Sumerian makikita sa Mesopotamia. Angkor Wat, makikita po yan sa Khmer. Ang Khmer naman makikita po sa Cambodia. Hanging Garden, ang gumawa, sino? Nebuchadnezzar or Nebuchadnezzar. Citadel po ang sagot naman dito sa number 5. Ano lang po yan siya. Ayan, I hope na-gets nyo po. Pagbigay po, okay. Next po tayo, na-gets po ba? Magbigay po ng heart. Ayan. Kung na-gets naman po yung explanation. Kung hindi po mag-gets, ayan, explain po natin. Paki-heart na lang po. Ayan, para makaproceed tayo sa next. Ayan, sige. Next. Ay, andi. Ayan, pinahirapan ko pang sarili ko. Dito lang pala ang explanation. Sa ziggurat, Mesopotamia, Hanging Garden, Nebuchadnezzar. Ayan, sa India, itong si Taj Mahal. Ulitin ko. Ayan, sa India, makikita po natin yung Taj Mahal. Alam kong familiar naman siguro ang lahat sa Taj Mahal. Yung parang magandang, parang yung shape niya parang mosque or masjid, ang Taj Mahal na makita sa India. Actually, ang nagpagawa po ay si Shah Jahan. Okay, ang nagpagawa, ulitin ko si Shah Jahan. Pinagawa niya po ito, ayan, para sa kanyang asawang namatay. Ulitin ko po, pinagawa niya po ang Taj Mahal, ayan, bilang libingan ng kanyang asawang namatay. Ayan. So, hindi po mosque ang Taj Mahal. Tandaan niyo po, ha? Ayan, pinagawa lang po yan ni Shah Jahan sa kanyang asawa. Ayan, bilang libingan. So, Angkor Wat, ayan, ginawa during, Jayavarman, ayan, sa Khmer yan matatagpuan or Cambodia. Next, pyramid sa Egypt, ayan, Great Pyramid of Giza. Sa Egypt din, makikita po natin yung mga pharaoh. Ayan, ang writing system nila which is hieroglyphic sa India, sa Egypt din yan. Borobudur lumalabas din, Indonesia, ayan, Machu Picchu, Inca Empire, it's Parthenon, not Partheon, ha. Parthenon, lagyan na lang po ng letter N. Ang Parthenon po ay makikita sa Greece, matatagpuan po yan sa Greece, ayan. Ang Parthenon po ay isang parang temple na inaalay po, ayan, para kay Athena, the goddess of wisdom. Okay? Diyos ng wisdom po, si Athena. Okay? Ginawa po para sa kanya ang Parthenon, hindi po Partheon. At yung Great Wall na pinatayo during Qin Dynasty. Yes. Okay, next tayo. The longest dynasty in China. Ayan, number 6, the longest dynasty in China. Anong sagot ninyo? Yes, very good po. Ayan. So, Xia Shangzhu, Qin Han Sui Tang, Song Yuan Ming King. Yes, dito na po tayo mag-focus sa longest dynasty in China. Ayan. Okay. So, ang longest dynasty of China, anong sagot nyo dito? Paki-comment nga. Parang hindi nila alam. May sumagot ng letter A.
may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C, may sumagot ng letter D. Ayan, perfect. Halo-halo, fruit salad. Lahat ng letters may sagot sa comment section. Ayan, fruit salad tayo sa number 6, pero ang sagot po dyan ay letter B. Ulitin ko po, ang sagot po ay letter B. Zhou po. Okay, Zhou Dynasty po ang longest dynasty sa China. Ulitin ko, Zhou Dynasty po ang longest dynasty sa China. Ayan. So, para hindi po kayo mahilo, ayan, marami po tayong dynasty sa China. Meron po tayong Xia, meron tayong Shang, Zhou, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, at Qin. Ayan, yan po yung mga dynasty na meron sa China. Anyways, ayan, magbibigay tayo ng isang live na kung saan tatalakayin natin detailed po yung different dynasty po sa China. Ilalagay po natin yan maybe next week or next live natin. Kaya huwag kayo mag-alala. Okay, actually may kanta po yan siya para mas madali nyong matandaan. Okay, yung mga dynasty na yan. Kasi I believe always yan siyang lumalabas, ang mga dynasty na yan. Kaya kailangan nating matandaan. Ako ang ginagawa, kinakanta ko siya. Something like ganito. Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Min, King. O, di ba? Andun na po ang lahat ng dynasty. Kinanta ko lang siya as one. Yes. Kailangan nyo rin mag-ganon-ganon. Lokohin na lang. Baklain na lang ang pag-memorize para at least hindi tayo ma-pressure. Ayan. Next tayo, number 7. The treaty which ended the First Opium War and ceded Hong Kong to Great Britain. It's A, Nanking. Is it B, Tianjin, C, Shimonoseki, or D, Portsmouth? Ayan, ang sagot niya dito. Ayan, shout out po kay Merfauja Abdullah. Ayan. Anong ginagawa niyo dito, ha? Sige. Hello, Pujang. Musta ka dyan? Okay, very good. Almost karamihan po. Ayan, almost ang lahat po sa comment section ay sumasagot ng letter A. Nanking. Okay? Treaty of Nanking. Tama ba? Yes po, tama po ang sagot ninyo. Nanking po ang sagot. Ayan, sa treaty na kung saan nag-end. Ayan, ito po yung nag-end or nagbigay ng hudyat para matapos ang Opium War between, ayan, China and Great Britain. Okay, so nasabi ko na to last time, always ko na itong sinasabi, always ko nang nilalagay yung tanong na to. Ito yung war between China and Great Britain. Ang issue, opyo, yung sinaunang shabu. Okay, sinaunang shabu. So, paano ba yan? So, etong si Great Britain, ayan, isa sa mga pinapadala po nila sa China is yung opyo po. Ayan, isa po yan sa mga, ayan, ina-export nila papuntang China. So itong China, kuha ng mga ina-export galing Great Britain hanggang sa, okay, nakita po nila na itong opioid na to ay nakakasama pala sa kanilang health. Kaya pinastop po ng China ang pagpapadala ng Great Britain hanggang sa, ayan, medyo nagkaroon po ng init sa dalawang place na yan at hindi po nag-went well yung mga agreements and everything. Ayan, kaya, ayan, may war pong lumabas. Kaya tinawag itong Opium War. Ayan. So, natapos pa yung Opium War dahil po sa ginawa nilang Nanking, Treaty of Nanking, pero kasama po sa treaty na yan na, ayan, ibibigay po ng China ang Hong Kong sa Great Britain. Ayan, shout out po kay Sir Aziz Dapilin. Ayan, itong si Sir Aziz Dapilin, isa po to, ayan, sa mga mentor ko while ako'y nagre-review pa sa board exam. Siya po ay
top notcher po. Ayan. At isa sa mga hinahangaan ko talaga sa field of teaching. Shout out po kay Sir Aziz Dapilin. Ayan. Thank you, thank you. Okay, but andito ka, sir. Ayan. Sige, sige, sige. Love you, sir. Ayan. Next tayo. Number 8. The first written code in the world. Ayan. Is it Code of Philister? Code of Kalantiaw, Code of Hammurabi, or Code of Ashurbanipal? Okay, anong sagot niya dyan? Easy na yan. Always na yan siyang lumalabas. Yes, very good po. Very good po. Ang first ever code daw po, ayan, ang first ever code na always naman talagang, ayan, sabi pa nila ito yung pinaka-basic na dapat mong matandaan kapag Soksay major ka. Okay, ang first written code in the world po is the Code of Hammurabi. Ulitin ko, Code of Hammurabi. In the world kasi, hindi in the Philippines. Kapag in the Philippines, Code of Kalantiaw. Ulitin ko, first written code in the world, Code of Hammurabi. Okay, pero kapag Philippines lang, Code of Kalantiaw. Pero take note ha, itong Code of Kalantiaw, okay, sabi ng mga ayan, hindi daw yan siya napapatunayan pa. Kaya kino-consider pa rin siya as hoax, okay? Ang Code of Kalantiaw. Pero ang sagot natin dito sa number 8 mga chair is Code of Hammurabi. Okay, next tayo number 9, the ruler of the Egyptian Empire. Kaya anong sagot niya dito? Ayan. Okay, very good, very good. Majority ay sumasagot ng tama. Okay, nasa tamang landas ang ating mga reviewees. Okay, nasa tamang landas, hindi po sila nagpapadala. Okay, hindi po sila nagpapadala sa, ayan, masamang ihip ng hangin. Ayan, at tama, majority ang sagot nila. At ang tamang sagot po ay letter C, Pharaoh. Pharaoh po ang sagot. Paraon, sabi pa nila. Pharaoh. Ayan, very good, very good. Itong emperor, ayan, sa mga dynasty po yan makikita. Okay? Ang king naman sa mga monarchy. Okay? Sa mga place na kung saan monarchy ang type of government. Kagaya ng anong place? Ayan. Okay? Great Britain. Very good. Next, number 10. The first shogunate of Japan. Eto na. Who is the first shogunate of Japan? Is it Tokugawa, Kamakura, Ashikaga, or Meiji? Okay. Shogunate, shogunate. Kayo na bahala. Okay. Sa mga nagtatanong, ayan, medyo nahihilo na, medyo napapatiwarik ang buhay sa number 10. Kapag sinasabi nating shogunate, ayan, kapag sinasabi nating shogunate, ayan, yan po yung government sa Japan na ang leader po, ayan, or yung nasa taas ng government sa pwesto po ay tinatawag na shogun. Familiar naman tayo kasi shogunate, malamang yung leader shogun. Pero ano ba yung shogun na yan? Yung shogun, yan po yung military leader. Ayan, who ruled Japan. Okay, from siguro first mga 1100s to 1800s, something like that. So ang tinatanong diyan, who is the first shogunate of Japan? Okay, sa mga hindi pa nakakaalam, okay, kung hindi alam ang sagot na to, i-take note nyo na po. Ayan, ang first shogunate of Japan, it is, ayan, siya po ay si, ayan, Kamakura. Okay, Kamakura. Okay, tandaan nyo po, first military ay si Kamakura po. Okay. I know. Wait.
No, 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 no. It's Tokugawa. It's Tokugawa po. Okay. Hindi na naman daw ako naririnig. Hindi na naman daw ako naririnig. Am I audible? Naririnig ako, everyone? Sige, sige, sige. Audible naman pala eh. Ba't sinasabi nila hindi daw ako naririnig? Sige, audible lang pala. Okay, number 11 po tayo. The term referring to the Greek city-state. Okay, number 11 tayo. Is it Polis, Delian, Sparta, or Athens? Ayan. Hi, sir. Hello, Ferniza. Hello, Fer. Musta ka na? Ayan. Okay. The term referring to the Greek city-state, ayan, is it A, B, C, or D? Ayan, shout out po kay Ferniza Alpha de Onok. Ayan, miss you po. Ayan, I hope, ayan, unti-unti nyo na pong nakukuha yung dreams na pinapangarap ninyo. Lots of love. Love you. Ingat dyan sa Tawi-Tawi. Ayan. So, focus tayo number 11. Okay, is it Polis, Delian, Sparta, or Athens? Ayan, kapag sinasabi nating city-state, ayan, okay, ang sagot po dyan, ayan, is polis. Ayan, ligwak na naman po ang ating mga kapitbahay. Ayan, ligwak na naman ating kapitbahay. Yes po, yes po, hindi po letter D ang sagot, hindi po Athens ang city-state ng Greece. Ayan, ang term po, okay, ang inaas yung term, hindi yung place. Okay, hindi place. Okay? Ang city-state, ayan, okay? Ang term na city-state, police. Okay? Ang example ng city-state, ayan, Athens, Sparta, Corinth. Example po yan sila. Ayan, ng city-state. Yes po, very good po, Sir Christopher Futalan. Okay? Okay, sa mga taong, ayan, okay, sa dinami-rami ng nagkamali, ayan, ikaw lang po yung nag-shine. Yes po. Ayan, sige, sige. Christopher Putalal, very good po, sir. Ayan, sa mga nagkamali, okay lang yan. Huwag naman kayong magpalamon agad sa lupa, kagaya ng sinabi ni LF Alessandra. Sige. Ang sagot po dyan, Polisa, kapag city-state po, ayan, ng Greece po, Polis. Ang example ng Polis, ayan, ng city-state, Sparta, Athens, Corinth, at marami pang iba. Yes po. Ayan. So, ang need nyo ring malaman, ayan, is yung mga terms na may kinalaman, okay, sa Greece. Tandaan nyo po, ayan, ang Peloponnesian War at Greco-Persian War, okay, o mas kilala, ayan, sa pangalang Persian Wars. Ayan. Persian, Greco yan, Greece at Persian War, Greco-Persian War. Okay? So, dito, iba-iba po yung sumulat. Okay? Iba-iba yung mga historiographer na nag-cover, okay, na nasumulat ng kung ano nga ba ang nangyari during that time. Ayan. So, etong sa Persian War, ayan, ang sumulat po ay si yung sa Greco-Persian War, ayan, Greco-Persian War, ang sumulat po ay si Herodotus. Ulitin ko po. Ayan, ang sumulat po niyan ay si Herodotus. Okay, Persian War. Kaya po ang father of history,
Ayan, ang father of history po ay si Herodotus kasi nga siya po yung sumulat ng Greco-Persian War. Okay? Ang Peloponnesian War naman po, ang sumulat, ayan, ay si Thucydides or Thucydides. Okay? Kaya siya yung tinawag na father of scientific history. Kasi nga, sinulat niya daw yung Peloponnesian War, ayan, okay, in a scientific manner. Okay, ang Peloponnesian War ay anong war sa pagitan ng mga city-states sa loob ng Greece. Okay, Peloponnesian War ay ang war, digmaan ng different city-states sa loob ng Greece. Ang Greco-Persian, hindi yan Persian War ha. Ang Greco-Persian War naman ay ang digmaan sa pagitan ng Greece, ayan, at ng Persia. Okay, so sa Greco-Persian War, we have Marathon, Thermopylae, Salamis, at Platea. Sa Battle of Marathon, ayan, so sa Greco-Persian War, madabing times po na naglalaban-laban ang Persia at Greece. So una, meron tayong Battle of Marathon. Ang nanalo dyan, okay, ang nanalo dyan is yung taga-Greece. Ayan, as a matter of fact, dito po pinanganak yung term na marathon. Kasi nung nanalo na po sila, okay, okay, sa tingin nila na mananalo na sila, ayan, may isang tao po, ayan, na tinakbo, ayan, ang marathon papuntang Athens. Okay, para lang mag-anunsyo po na sila yung nanalo. Okay? Ang pangalan po noon ay si Pidipides. Ulitin ko po, si Pidipides. Ayan. Isulat ko na lang sa comment section. Si Pidipides po, ayan, tinakbo niya po, ayan, tumakbo po siya ng 2 araw. Okay, 2 araw po, ayan, ang itinakbo niya para lang sabihin sa Athens na nanalo po sila sa digmaan. Okay, and after po nilang sumigaw, ayan, nag-collapse na po siya at namatay afterwards. Ganun po yung sacrifice na ginawa ni Pidipides para lang masabi sa kanyang place na nanalo sila. Okay, namatay siya afterwards. Ganun po yung history ng marathon. Okay, Battle of Marathon. So we have also Battle of Thermopylae. Okay, ito yung digmaan between Greece, ayan, at Persia na kung saan natalo this time si Greece at nanalo si Persia. At dito na po, ayan, lumabas yung pinaka-familiar siguro na story ng 300. Alam niyo po yung 300 Sparta na lumaban po sa Thermopylae. Okay? Ang leader po nila ay si Leonidas. Okay, dito sa Salamis at Platea, ang nanalo naman, ayan, Athens, ano na po talaga, Greece na po talaga. Ayan, yun po dapat yung tandaan. Next tayo, number 12, the group of commoner in ancient Rome. Is it plebeian, patrician, proletariat, or timawa? Ang sagot nyo, number 12. Easy lang po yan. Ayan, number 12. Ayan, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter C. Ayan, may sumagot ng letter A at C. Ayan, nasa gitna ng letter A at C ang mga sagot nilang lahat. Pero ang sagot po dyan, ayan, ay letter A. Plebeian po, kapag plebeian po, yan po yung term ng ancient Rome bilang commoner or mga simpleng tao. Okay, mga simpleng tao. Okay, commoner. Okay, or, ayan, mga taong nasa mababang antas. Okay, plebeian po. Ang patrician naman, kabaliktaran ng plebeian. Okay, mga taong nakakaangat-angat sa lipunan. Or yung mga aristocrats, patrician po ang tawag. Itong proletariat naman po, medyo malayo po yan sa tinatanong. Kasi si proletariat ay makikita po sa librong Communist Manifesto na isinulat po ni Karl Marx. Okay, itong si Karl Marx, kilala niya naman po, father of communism. Kapag sinasabi nating proletariat, manggagawa po yan. Okay, manggagawa. At ang burgis naman po, okay, proletariat at burgis, yung burgis naman po, yan po yung tinatawag nilang mayayaman or yung mga business class or nasa nataas na ranggo. Itong timawa na letter D naman, sobrang malayo na talaga sa inaas. Kasi itong timawa, ayan, ito yung ancient
social class sa Pilipinas na kung saan hindi sila mayaman, hindi rin sila mahirap. Okay, ulitin ko ang timawa, hindi sila yung nakakaangat-angat sa lipunan, hindi rin sila sa baba. Kaya tinatawag ang timawa na free men. Okay, free men. Kaya nilang tustusan ang kanilang daily way of life. Okay, ang mga nakakaangat-angat naman ay tinatawag na maharlika. Ayan, at yung mga mas mahirap sa timawa ay tinatawag na alipin. Itong sa alipin, okay, nadi-divide din to into two. Meron tayong aliping na mamahay at aliping sa gigilid. I hope na-gets nyo po yung explanation ng number 12. Kung na-gets nyo naman po, okay, magbigay po ng heart, ayan, sign, ayan, pakipress po ng heart emoji, ayan, kung nagigets nyo po. Ayan, at tayo'y magne-next na. Okay, proceed na sa number 13. Ayan, may nag-heart na. Ayan, sige. Good manifestation na yan at tayo magproceed sa number 13. The first triumvirate. Okay. Sino daw po ang first triumvirate? Is it, saan po sa actual let po yan? Yes, the first triumvirate po. Ayan. Sa Rome po yan ha. Sa Rome po yan. Ancient Rome. Okay, is it Mark Antony, Marcus, and Octavian? Is it Mark Antony, Lepidus, at Octavian? Or Pompey, Julius Caesar, and Marcus? Or is it Mark Antony, Julius Caesar, and Marcus? Okay, may sumasagot ng letter B. May sumasagot ng letter C. Ayan, letter B at letter C ang naglalaban. Okay, ngayong araw, ngayong gabi, dito sa number 13. Pero ang sagot po talaga, ayan, ang sagot po is letter C. Okay, si Gnaeus Pompey Magnus, ayan, or Pompey, si Julius Caesar, ayan, pati si Marcus Licinius Crassus or si Marcus. Ulitin ko, si Pompey, si Julius Caesar at si Marcus po ang first triumvirate. Okay? Ang second triumvirate naman po, ayan, meron tayong Mark Antony, ayan, meron tayong Lepidus at Octavian. Yung letter B, sila po yung second triumvirate. Okay? Ang first triumvirate ng Rome naman po ay si Pompey, Caesar at si Marcos. I hope po hindi po kayo mahihilo. Yes, nakakahilo ang pangalan nila, pero kapag i-memorize mo na yan, next time, hindi na kayo mahihilo. Ay, yan, lagyan mo na lang ng ano. Okay? Mag-PJM na lang kayo. Akong ginawa ko dati PJM ang first triumvirate, tapos MLO. Okay, Milo yung second triumvirate. Ayan, at least next time, sinong first triumvirate? Yung PJM po. Ayan, yung second triumvirate, Milo. Okay, Mark Antony, Lepidus or Lepidus at Octavian. Ayan, next tayo, number 14, the period of peace and prosperity on Roman Empire. Meron tayong Renaissance, Pax Romana, Byzantine, at Dark Ages. Anong sagot nyo dyan? Okay, hanggang 10:30 lang tayo ha. Kung saan tayo mapapadpad hanggang 10:30, doon lang tayo. Okay, the period of peace and prosperity in Roman Empire, is it Renaissance, Pax Romana, Byzantine, or Dark Ages? Anong sagot ninyo? Ayan, may sumasagot na ng letter A, Renaissance. Okay, may sumasagot ng Byzantine or Byzantine. Okay. Hindi kayo sasagot ng letter B at letter D para halo-halo ng buhay natin? Ayan, sige.
Okay. Ang sagot po dyan, ayan, hindi po Renaissance mga sir. Hindi po letter A ang sagot dyan. Kasi ang Renaissance po, ayan, okay, another term po yan for rebirth. Ulitin ko po ang Renaissance po. Ayan, another term for yan sa rebirth po. Yan po yung period of history ng European cultural movement during 15th to 16th century. Ulitin ko po, ayan, yan po yung period of history, ayan, ng European culture movement noong 15th at 16th century. Kaya malayong-malayo po yan sa inaas sa tanong na yan ang Renaissance. So, meron tayong letter B, letter C, at letter D. Siyempre, ayan, malayong-malayo naman po. Dark Ages, tapos peace and prosperity. Diba? Kaya, okay, okay, hindi po talaga pwedeng magiging letter D ang sagot natin. Nakakaiyak naman po kapag letter D, Dark Ages, ang isasagot natin sa peace and prosperity. Aba, aba, aba. At ang yung Byzantine naman po, ayan, empire po kasi yan eh. Byzantine po or Byzantine po, isang empire po yan. Okay? Or Eastern Roman Empire. Ulitin ko po, ang Byzantine po or Byzantine, Eastern Roman Empire. Kaya ang sagot po dyan ay Pax Romana. Ulitin po natin. Yes, very good. Very good po sa sumasagot. Ayan, si John Alfred Fernandez. Ayan, tama po kayo, sir. Ayan, Pax Romana po ang sagot. Ayan, next tayo, number 15. The Holy War of the Christians. Is it jihad, crusade, mercantilism, imperialism? Okay. Okay, may sumasagot na. Okay, very good, very good. Lahat ng sagot ay letter B. Lahat ng sagot ay letter B dahil po, ayan, very good, tama po kayo. Letter B po ang sagot dyan. Yes, crusade po. Yes, crusade po. Malamang sa malamang, hindi po natin isasagot ang letter A kasi ang letter A po, ayan po, isa po yung term. Okay, isa po yung siyang Islamic term. Okay, term na mga Muslim na kung saan, ayan, handa silang i-sacrifice ang kanilang life, ibigay ang kanilang life sa purpose na, ayan, protektahan nila ang kanilang religion. Okay? Holy War of Muslims, sabi pa ni John Alfred Tagudin Fernandez. Pwede, pwede. Pwede naman po. Ang crusade po, Holy War of Christians. Siyempre, ayan, letter C at letter D, hindi yan Holy War. Okay, hindi po Holy War. Ayan, at hindi po, malayo po sa tinatanong letter C at letter D. Kasi, when we say mercantilism, ayan, when we say mercantilism, it is an economic system where a country tries to increase its wealth by exporting, okay, more than imports. Okay? Ito yung gusto nilang ipataas ang kanilang kayamanan by exporting more than imports. Ayan. So, ito nagiging dominant na economic system ito sa Europe way back 16th to 18th century. Ito namang imperialism, pagpapalaki po yan ng imperyo. Okay? Pananakop, pagkokontrol sa ibang bansa, ayan, imperialism po ang tawag dyan. Ayan, I hope na gets nyo po siya. Proceed tayo sa number 16. The founder of the Mughal Empire. Okay. Ayan, ang sagot niya po, is it letter A, Jahangir? Is it Shah Jahan, Babur, or Akbar?
Okay? Okay, ayan, medyo nahilo ang taong bayan. May sumagot ng letter A, may letter B, may letter C, ayan, sige, hati-hati po ang sagot nila. May letter A, B, C, at D. Ayan, sige, sige. Ang founder po, ayan, ng Mughal Empire po is letter C. It's Babur. Okay? Ulitin ko po, ang founder ng Mughal Empire po ay si Babur. Okay? Or Babur, sabi pa ng iba. Yes, Babur or Babur. Yes, tama po yan. It's Babur or Babur. Yan po yung sagot. Siya po yung founder ng Mughal Empire. Okay, si Shah Jahan po, siya yung nagpagawa ng ano ulit? Si Shah Jahan ang nagpagawa ng Taj Mahal. Okay, sa India. Okay? Sino yung si Jahangir pati si Akbar. Okay, yan si Akbar at si Jahangir, isa rin po yan sila sa mga emperor, okay, ng Mughal Empire. Kapag sinasabi nating Jahangir po, ang tatandaan nyo po sa kanya, okay, ang tatandaan nyo po kay Jahangir is yung chain of justice. Ulitin ko po, chain of justice po yung tatandaan nyo kay Jahangir. Ayan. Yan naman pong kay Akbar, ayan, isa po siya sa mga emperor ng Mughal Empire na anti-Muslim. Ulitin ko po, anti-Muslim po yang si Akbar. Ayan, number 17. Okay, hanggang 20 lang tayo everyone. Hanggang 20 lang tayo ngayong gabi. Ayan. The tradition of the Hindu of burning the wife upon the death of her husband. Kunwari, may asawa ka. Okay, ikaw babae ka, may asawa ka. At yung asawa mong lalaki namatay, ayan, malamang sa malamang, ayan, kailangan magpapakamatay ka rin kasi namatay na ang asawa mong lalaki. Tradition po yan sa Hindu. Anong reason? Ayan, para sa susunod daw po, kayo pa rin. Kayo pa rin, ayan, ang couple. Ayan. Kawawa naman si babae, sinusunog. Ayan, kapag mamatay si lalaki. Okay, is it Dharma, Karma, Sepoy, or Suti? Ang sagot po dyan, ayan, syempre hindi po karma. Malayo naman po kapag karma ang isasagot natin. At syempre, hindi rin po dharma kasi ang dharma, good karma yan. Okay, so meron tayong Suti at Sepoy. Okay, when we say Sepoy, ayan, when we say Sepoy, yan po ay tumutukoy sa mga sundalong Indian dati. Ulitin ko, ang Sepoy, tumutukoy po yan sa sundalong Indian dati na lumaban, okay, against sa mga mananakop. Okay, yung mga nanakop sa kanila is yung mga Englishmen na galing sa Europa. Okay, kaya ang sagot po dyan, Suti. Okay, very good. Yung mga nakatama po, Suti po ang sagot dyan. Number 17, letter A. Number 18, last 3 items tayo. Which explorer is credited with discovering the Americas in 1492 while sailing for Spain? Is it Ferdinand Magellan, Vasco da Gama, Christopher Columbus, or Amerigo Vespucci? Okay, ang tinatanong naman dyan, sino ang nakadiscover, ayan, ng Amerika? Yan lamang po. Sino ang nakadiscover ng Amerika? Okay, is it A, B, C, or D? Ayan. Okay, ang sagot po dyan, letter C po, Christopher Columbus. Okay, Christopher Columbus po ang sagot dyan. Yes. Christopher Columbus po.
Okay, nauna po. Ang nauna po si Christopher Columbus. Si Amerigo Vespucci naman po, ayan, siya po yung nagtawag ng Amerika bilang New World. Okay, siya po yung nagtawag sa Amerika bilang New World. Okay? Vespucci, siya po yung nagtawag sa Amerika bilang New World. Okay. Ferdinand Magellan naman, medyo malayo naman yan kasi si Ferdinand Magellan, ayan, sa kanyang voyage po, ayan, ang unang nakapag-circumnavigate ng Earth, okay? Sa kanyang voyage. Pero ang first man to circumnavigate, ayan, the world is, ayan, Sebastian Elcano. Ayan, Sebastian Elcano. Okay, I hope naka-follow po kayo. Ayan, I hope nagigets nyo po yung pinagsasabi natin. Ayan. Ito namang si Vasco de Gama. Ayan, si Vasco de Gama po, siya po yung ang nag-round po ng Cape of Good Hope. Okay, umikot po siya or siya po yung unang nakasail, okay, from Europe to India at dumaan po ng Cape of Good Hope. Ayan, si Vasco de Gama naman po ang isasagot nyo doon. Ayan, number 19, last two items, the Spice Island. Okay, is it Mexico, Guam, okay, Homonhon, or Moluccas? Okay, last two. Anong sagot niya dyan? Yes, easy lang. Spice Island. Yan yung pinaghahanap ng team ni Magellan. Yes, ang sagot po dyan ay, yes, it's Moluccas. Okay, Moluccas or Malacca. Okay, Moluccas or Malacca. Tama po ang sagot kapag Moluccas or Malacca ang sagot ninyo. Letter A. Hello po, Ma'am Gulit Sanson. Ayan, musta na po kayo, ma'am? Miss ko na po kayo. Ay, yan. Yes po, Maluku. Next tayo, last number. Ayan. Dito na muna tayo mag-stop. Although medyo hanggang 80 items tong na-prepare natin. Sige, continue pa rin natin to. Okay, continue natin to soon. Pero it's already late. Ayan, kailangan din nating mag-rest. Ayan. Kaya hanggang 20 lang muna tayo tonight. Which ancient civilization known for their seafaring skins and the creation of the first alphabet established trade networks across the Mediterranean. Okay. Is it Sumerian, Phoenicians, Egyptian, or Babylonian? Okay. Ano daw pong civilization ang marunong, okay, sa seafaring, marunong gumawa ng mga barko and everything. Ayan, at sa kanila rin po yung first alphabet. Okay? Next po, ayan, familiar din po kayo, ayan, dapat na galing din po sa civilization na to ang paggamit ng, ayan, mucus ng snail. Okay? As dye sa mga damit. Okay? Gawing color sa mga damit ang mucus ng snail. Okay, galing dito sa civilization na to. At ang sagot po is very good, Phoenicians po. Phoenicians po ang sagot dyan, letter B. Ang Sumerians po, ayan, kapag makikita nyo yung Sumerian, anong papasok ulit sa isip natin? Yes, very good po, cuneiform po kapag Sumerian. Kapag Egyptian naman po, ayan, okay, very good, very good. Kapag Egyptian, Great Pyramid of Giza, yes, ayan, pwede. Pharaoh, yes, very good. Ayan, ano po yung tawag sa kanilang tablets, ayan, or yung mga writing system nila? Okay, ano pong tawag sa writing system ng Egyptian? Okay, anyone? Okay. Yes, very good. Yan, very good. Ang tawag po is hieroglyphics. Ayan, Babylonian. Medyo marami-rami yan. Pero ang tandaan nyo na lang is yung
Okay, Code of Hammurabi. Yes po, Code of Hammurabi. Yes, very good, very good, very good. Ayan, at dito lang po tayo muna. Ayan, this night. Ayan, hanggang 20 items lang muna tayo this night. Ayan, iko-continue natin ang pagrarasyonale ng different questions and different concepts siguro bukas or sa makalawa. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa pagstay sa live ngayong gabi. Ayan, sige, don't worry. So, kung gusto niyo po ng mga ng additional learnings, ayan, ng additional questions at additional lectures, ayan, at marami pang mga iba, gusto niyo rin ng mga PDF and everything, ayan, just message me po. Just message me. Ayan, para, ayan, maibigay natin ang ating 100 best sa inyong mga future social studies major. Ayan. Sige. Maraming salamat at dito lang muna tayo tonight. Ayan. Thank you for staying. Bye-bye.